Kasi yung mga magsasaka, ma'am, hindi yan takot sa interest rate. Ang problema sa magsasaka, hindi umaabot on time yung financing sa kanila. So ito, hinahanap ko to kanina sa Kalinga Bill, parang hindi na naman naisama. So babanggitin ko to. This is another very big problem. Kanina pinag-uusapan natin yung kuryente. Pero ang kaakibat na problema dito, ma'am, yung yield natin, yung food security natin, affected po lahat yan. We should be giving full attention to all of these problems na hindi po natin mabigyan ng atensyon ngayon dahil po dito sa nangyaring impeachment na to. Kaya palagay nyo kung Art ay mapapasabayan this ang inyong mga bills. I'm praying po nasa Kalinga Bill ngayon na nirepaso pa namin. In fact, babalik ako mamaya dun sa hearing ngayon. Sana maisama yung ilang mga suggestions na yon. Lalo na po, ma'am, papasok na rin po tayo sa mga buwan ng bagyo. Pagkatapos, wala po tayong koleksyon. Kayo na rin nagsabi kanina na kulang yung pondo natin. So pag pumasok yung mga farmers sa main planting season natin, tapos kailaling yon dahil sumipa po yung presyo ng mga fertilizers. So yung mga magsasaka natin, walang magagawa yan. They will plant. Pero pag nagtanim sila at hindi nila kayang gumamit ng magandang liso, yung mga magagandang mga seeds, hindi po nila magamit yung kaukulang dapat na ilagay na fertilizer, then ang mangyayari po, we will suffer a setback sa yield natin. Yun. So pag nag-suffer po tayo ng setback tayo sa yield natin in the main planting season ng at the end of the year, di syempre kukulangin tayo. So pag kinulang tayo, i-increase na naman yung importation natin ng pagkain. Tapos may bagyo pa. So yun nga yung issue na ang sinasabi ko dito dapat sa lead, we must also now include risk transfer system, credit risk facilities. Yung gobyerno, kakalimpot na lang nga yung pera nyo, ibibigay nyo pa sa mga farmers na hindi naman naaabot sa kanila on time. Dapat itabi na lang po yun at gawing credit risk system para ito po'y assurance sa mga bangko na pag sila'y nagpahiram sa mga magsasaka natin, merong guarantee system na sasalo sa kanila doon sa mga hindi makakapagbayad na mga magsasaka. So tulong to. Hindi naman natin sinasabi na absuelto yung mga magsasaka. Kasi yung mga magsasaka, ma'am, hindi yan takot sa interest rate. Ang problema sa magsasaka, hindi umaabot on time yung financing sa kanila. So ito, hinahanap ko to kanina sa Kalinga Bill, parang hindi na naman naisama. So babanggitin ko to. This is another very big problem. Kanina pinag-uusapan natin yung kuryente. Pero ang kaakibat na problema dito, ma'am, yung yield natin, yung food security natin, affected po lahat yan. We should be giving full attention to all of these problems na hindi po natin mabigyan ng atensyon ngayon dahil po dito sa nangyaring impeachment na to. Kasama po dyan na Congressman, yung crop insurance. May mga maliliit na farmers akong kilala. Tumawag pa ako sa crop insurance Kasi may mag-iisang taon ng bagyo, hindi pa nababayaran ng crop insurance. Saan nyo ginagawa? Saan nyo niladala ang pera namin na ginalagay sa budget nyo? Kaya itong mga bagyo, dapat ready na po ang Philippine Crop Insurance Corporation. Hindi po ba? Opo, isa po yan. Isa po yan na dapat isama sa Kalinga Bill kasi po hindi po pwede parang accident insurance ang tingin sa crop insurance, parang multi-peril. Masyadong matagal, magtatawag ka pa ng adjuster. Patay na yung kabayo. Tama. Kailangan, since we now have the data on each plot of land, dapat yield insurance mag-shift na. It's about time na mag-offer na ng bagong produkto ang Philippine Crop Insurance Corporation. Yung sinasabing yield insurance po na yon, it's every plot of small plot holders. Alam na natin yung data. So since, ma'am, we know their data. PhilRice has their data. The National Rice Program has that data. That data will now be used to come up with special insurance products unique to each farmer. And in that way, so since alam natin yung insurance na ibibigay sa kanila, we can bring down the premium to them. Pwede nating ibaba, hindi yung i-average natin sa buong bansa.
Hindi naman po ganun yun. Ang Pilipinas, marami tayong microclimates. So sabi nila, sir, posible ba yan? Bakit sa India, ang dami-daming microclimates, 200 to 300 million Indian farmers are being supported through yield insurance. So panahon na po na baguhin itong system ng pagbibigay ng insurance policy ng Philippine Crop Insurance. Kaya nga ma'am, kailangan kang tumawag kasi laging too little, too late kung magbayad sila if they pay at all. Yes. If they pay at all. Oo. Ako, personally call. Kung may kailangan po mga farmers ng tulong ko, ay tawagan niyo ako, email niyo ako, tatawagan ko yung crop insurance, lalo na po pag taga Negros kayo. Kaya, Congressman Yap is saying the right things. Yung yield insurance, Congressman, paki-explain nga po yun, baka nakikinig naman sa atin yung Crop Insurance Corporation. Yield insurance na panukala mo. Matagal na po natin sinasabi sa kanila na since you have the data per plot of land, you know his yield. Hindi na pwedeng magsinungaling ang isang farmer at sasabihin niya sa iyo, I'm a 10-ton farmer. No, if your data is at 5, your barangay is at 5 tons, we will insure you for 5. Kung ang data ng barangay mo is you are at 6, we will insure you at 6. I-average natin lahat yon. So pag hindi mo naabot yung 5 tons, nag-4 ka lang, babayaran ka namin sa 1. Pag doon sa 6 tons ka naka-insure, yung 5 tons lang naabot mo, babayaran ka doon sa additional 1 na kulang na at hindi mo na-produce. We have now the capability to insure you according to your yield because we have the data. Ginagawa na po ng PhilRice yan eh. So with that data, kung alam mo yung yield, i-insure mo siya on his yield and on his capacity. All over the country, i-average mo yan. So pag in-average mo yan, mabibigyan mo ng mas tamang premium yung farmer dahil alam mo yung data niya. Yes. So hindi na kailangan na i-average mo lahat yan. You don't average kasi pag in-average mo, yan talaga ang resulta. Too little, too late. You make it specific to the farmer. So sa Negros, alam natin sa Negros, ilan ang microclimate doon. May data rin tayo sa small plot holders doon. Alam natin yung yield niya. So definitely, we can give him a special yield insurance just for him doon sa Negros kasi alam na natin at nasa atin na yung data. At Oo. Kasi ang Negros, 9 long years na dry po season yan na So may yung data yield yung iba. PhilRice. Sinasabi So, ni Kong Yap, gagamitin na siya ng Philippine pag iba-iba ang climate, iba-iba ang irrigation, iba-iba ang infrastructure, iba-iba ang yield ng farmers. Kaya yung insurance nila, sabi ni Kong Yap, specific na po sa farmers. At kaya naman yan gawin dahil may data naman. Kaya itong mga ating House of Reps, dahil dyan ang gagaling ang appropriations, dapat po naman scientific na po ang pagbibigay ng budget dito sa mga Department of Agriculture at sa Philippine Crop Insurance Corporation. Please continue, Congressman Yap. And I believe that the congressmen here want to hear this. They want to support this. Itong sinasabing yield insurance na to. Dahil sabi nila, imposible daw yan. Kung kayang gawin sa India at sa China at sa Brazil, bakit hindi kayang gawin dito? Tapos ma'am, kung yung government funds na kakirampot na lang yun. Yung farmer, ilang libong farmer lang ang mapapahiram mo sa perang yan. So you set it aside, ma'am. Ilagay niyo po sa isang credit guarantee account. Ipasok niyo po yan sa BDO, sa Land Special Escrow Facility na you answer for the first or second or third loss of the farmer. Itatranching niyo po yan. That is ang tawag po dyan credit risk facility. So together with insurance and a credit risk facility, you will now give the private banks lakas ng loob. Lalakas ang loob nila magpahiram sa farmer. Kasi hanggang ngayon, ma'am, alam niyo po to, hindi nagpapahiram ang mga banks natin sa farmer. Yes. Dahil walang tiwala. At anong ebidensya dyan, ma'am? Banks are paying 3-4 billion the agri-agra law to banks, dapat ipahiram sa natin. Pero hindi sila nagpapahiram, billion every year. Nagbabayad ng penalties yung mga bangko. Huwag lang magpahiram sa mga magsasaka. So kung gano'n na nga, hindi sila nagpapahiram,
kukunin mo yung kakirampot na pera ng gobyerno tapos iisa-isahin mo pang magpahiram sa farmer. It's too little again and too late. So kailangan, kunin mo na lang yon, ilagay mo sa isang credit risk facility to guarantee the private sector. So we have to encourage. We must find a way na i-motivate natin yung private sector na samahan tayo na magpahiram sa mga magsasaka. Ma'am, napakaseryoso ng mga problema natin. Ang Yes. bibigat po nito. Oo. So, Bakit wala pa impeachment tayong pa inuuna? Wala tayong panahon na kung saan-saan pupunta yung atensyon natin.